Mga kababayan, mukhang uminit na naman ang usapan sa ating northern frontier. Habang abala ang lahat sa kani-kanilang mga buhay, tahimik na dumaong ang isang makabagong teknolohiya na siguradong magpapabago sa laro pagdating sa depensa ng ating bansa. Hindi lang ito basta-bastang gamit militar dahil ang pinag-uusapan natin ngayon ay ang Nemesis missile system ng United States Marine Corps na kasalukuyang nakapwesto sa Basco, Batanes. Bakit ito mahalaga? Simple lang, ang Batanes ay ilang kilometro lang ang layo mula sa Taiwan, ang tinuturing na isa sa mga pinaka-volatile na lugar sa mundo ngayon. Sa video na ito, hihimayin natin kung ano nga ba itong Nemesis, bakit ito dinala sa Batanes para sa Balikatan 2026, at ano ang implikasyon nito sa ating soberanya at seguridad sa West Philippine Sea. Nitong nakaraang mga araw, naging sentro ng atensyon ang probinsya ng Batanes. Ayon sa ulat mula sa ABS-CBN News, matagumpay na na-deploy ng US Marine Corps ang kanilang Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System o Nemesis sa Basco. Bahagi ito ng mas malawak na Balikatan 2026 joint exercises kung saan katuwang ang ating Philippine Navy at iba pang partner forces. Hindi biro ang pagdadala ng ganitong uri ng gamit sa isang remote na lugar. Ginamit ang dambuhalang USAF-C-130J Super Hercules para i-airlift ang Nemesis system kasama ang sikat na HIMARS o High Mobility Artillery Rocket System. Isipin nyo na lang ang logistics na kinailangan para mailapag ang mga ito sa maliliit na airstrip ng ating mga isla sa Hilaga. Ito ay isang malinaw na mensahe ng rapid deployment capability, na kaya nating maglagay ng matinding firepower sa kahit anong sulok ng Pilipinas sa loob lang ng maikling panahon. Ano nga ba ang Nemesis? Para sa mga hindi pamilyar, ang Nemesis ay hindi tulad ng mga tradisyonal na missile launcher na nakikita natin sa mga lumang pelikula. Ang acronym na ito ay nangangahulugang Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System. Sa madaling salita, ito ay isang ship killer na nakabase sa lupa. Narito ang ilan sa mga rason kung bakit ito ay itinuturing na game changer. Autonomous operation, ang pinakaastig na feature nito ay ang pagiging unmanned. Wala itong driver o operator na nakaupo sa loob habang bumibiyahe o nagpapaputok. Ito ay isang robotic vehicle na kontrolado mula sa malayo, kaya nababawasan ang panganib sa buhay ng ating mga sundalo. Rogue Fires, ang platform na ginagamit nito ay tinatawag na Remotely Operated Ground Unit for Expeditionary, Rogue Fires. Ito ay base sa chassis ng isang JLTV, Joint Light Tactical Vehicle, pero tinanggalan ng cabin at nilagyan ng dalawang Naval Strike Missiles, NSM. Precision and range, ang mga missiles na dala nito ay may kakayahang tumama ng mga barko ng kalaban na nasa layong mahigit 100 nautical miles. Gamit ang infrared homing at advanced navigation, mahihirapan ang kahit anong hostile vessel na takasan nito. Ang buong system ay binubuo ng launcher vehicle, isang mobile command unit, at mga leader vehicles na nagko-coordinate ng target data. Isang compact pero nakamamatay na package. Bakit sa Batanes? Bakit malapit sa Taiwan? Dito pumapasok ang konsepto ng Maritime Key Terrain Security Operations. Sa madaling Tagalog, ang Batanes ay isang strategic choke point. Ang Bashi Channel na matatagpuan sa pagitan ng Batanes at Taiwan ay ang daanan ng mga barko at submarines mula sa Pacific Ocean patungong South China Sea. Kung sino ang may kontrol sa key terrain na ito, siya ang may kontrol sa daloy ng mga barkong pandigma. Sa pamamagitan ng paglalagay ng Nemesis sa Basco, pinapalakas natin ang ating maritime domain awareness. Hindi lang tayo basta nanunood, binibigyan natin ang ating puwersa ng pangil para depensahan ang ating karagatan laban sa anumang hostile naval forces. Sa isinagawang balikatan exercises, nagkaroon ng mga simulations kung paano haharapin ang mga banta sa dagat. Bagamat walang live fire o aktwal na pagpapaputok ng missile na nangyari sa Basco para na rin sa seguridad at kalikasan, ang mismong presensya at paggalaw ng system ay sapat na para sa training ng ating mga tropa. Ang bilis ng paglipat ng Nemesis mula sa isang base patungo sa isang liblib na isla ay naging posible dahil sa C-130J Super Hercules ng US Air Force. Nakita natin ang ilang beses na pag-airlift at pag-extract sa system na ito, na nagpapatunay na hindi kailangang manatili sa isang lugar ang depensa.
Sa modernong digmaan, ang static o nakapwesto lang na depensa ay madaling target. Pero dahil ang Nemesis ay mobile at pwedeng i-airlift, pwede itong itago sa ilalim ng mga puno, ilipat sa ibang isla, o biglang lumitaw sa gitna ng kalsada para magpakawala ng missile bago muling maglaho. Ito ang tinatawag na hit and run tactics sa dagat. May iwan ba ang Nemesis sa Pilipinas? Ito ang tanong ng marami. Ayon sa mga report, matapos ang nakatakdang exfiltration o pag-alis ng ilang tropa nitong May 2, may plano na ang Nemesis system ay manatili muna sa Pilipinas. Hindi ito nangangahulugan na ibinigay na ito sa atin ng libre, kundi mananatili ito sa loob ng ating teritoryo para sa mas mahabang pagsasanay at bilang bahagi ng mutual defense commitment ng US at Pilipinas. Ang desisyong ito ay nagpapakita ng seryosong commitment sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA. Pinapakita nito na ang Pilipinas ay hindi na lang basta spectator sa sarili nitong bakuran. Sa tulong ng ating mga kaalyado, nagkakaroon tayo ng access sa mga kagamitang dati ay sa panaginip lang natin nakikita. Siyempre, hindi natutuwa ang lahat sa ganitong balita. Inaasahan na maglalabas ng matinding pahayag ang mga karatig bansa, partikular na ang China, laban sa pag-deploy ng mga ganitong offensive capabilities malapit sa Taiwan Strait. Para sa kanila, ito ay isang provocation o panunukso. Subalit para sa ating pamahalaan at sa sandatahang lakas, ito ay tungkol sa deterrence. Hindi tayo naghahanda para makipagyera, naghahanda tayo para hindi tayo basta-basta mabuli. Ang mensahe ng Nemesis sa Batanes ay simple, huwag niyo kaming subukan, dahil may kakayahan kaming sumagot. Ang presensya ng Nemesis ay nagsisilbing proteksyon hindi lang para sa Taiwan kundi lalo na para sa ating mga mangingisda at sa ating exclusive economic zone. Kapag alam ng kalaban na may nakaabang na unmanned missile system na hindi mo basta-basta mapapatay dahil wala itong tao sa loob, mag-iisip sila ng 2 beses bago pumasok sa ating teritoryo. Ang Balikatan 2026 ay isang malaking hakbang tungo sa modernisasyon. Habang unti-unting lumilipat ang focus ng Armed Forces of the Philippines, AFP, mula sa internal security, laban sa mga rebelde, patungo sa external defense, pagbantay sa ating hangganan, ang ganitong uri ng teknolohiya ay magiging standard na sa hinaharap. Sana ay dumating ang panahon na hindi lang tayo nakadepende sa pag-deploy ng US, kundi magkaroon din ng Philippine Marine Corps ng sarili nating mga unit ng Nemesis o katulad na system. Ang pag-aaral ng ating mga sundalo kung paano patakbuhin at i-coordinate ang mga autonomous systems, na ito ay ang unang hakbang para maging tunay na makabago ang ating hukbo. Sa pagtatapos ng usaping ito, kailangan nating maunawaan na ang seguridad ay hindi libre. Ang pagdating ng Nemesis sa Batanes ay simbolo ng isang mas matapang at mas handang Pilipinas. Hindi na tayo basta bansa na may mga lumang barkong galing pa sa World War II, tayo na ay isang bansa na bukas sa teknolohiya at handang makipagsabayan sa modernong panahon. Ang Batanes, na dati ay kilala lang sa magagandang tanawin at tahimik na pamumuhay, ngayon ay nasa frontline na ng ating pambansang depensa. Isang paalala ito na ang bawat pulo ng ating bansa, gaano man kaliit o kalayo, ay mahalaga at karapat-dapat na protektahan. Ano ang tingin niyo, mga kababayan? Pabor ba kayo na manatili ang Nemesis missile system dito sa Pilipinas para sa ating seguridad? O sa tingin niyo ba ay lalo lang nitong ginagatungan ang tensyon sa ating rehiyon? Napaka-importante na maging mulat tayo sa mga ganitong kaganapan dahil ang seguridad ng ating bansa ay responsibilidad nating lahat. Maraming salamat sa pakikinig sa ating narrative report para sa araw na ito. Huwag kalimutang maging mapanuri at laging maghanap ng katotohanan sa likod ng bawat balita. Hanggang sa muli, ito ang inyong boses para sa makabagong depensa ng Pilipinas.